Hey, what's up, what's up? Andito na naman po ako, live na naman. Nagustuhan nyo ba yung intro ko? Ganun na yung intro ko ngayon, for the, so, para, di ba, isi-set natin yung mood. Tayo, di ba? Alam mo yun? Mood setting. Ayun ako. Hello guys! Uy, may mga, medyo maaga ako nag-start today. Kasi, wala lang. Hello guys! Hello. So, ang topic natin today is magre-react tayo sa mga TikTokers na traders, di ba? Hindi, may nag-request lang kasi. May nag-request na mag-react tayo dito kay... by the way, mamaya na lang. Hello, Jay, What's up? Nanonood ba sa akin? Hello! Uy, meron pala. Hello guys! Hello. So, mag-react tayo sa mga, kung may suggest kayo, pero ngayon may naka-ready kasi ako eh. So, may naka-ready na ako na parang re-reacta natin. Pero, kung meron kayong, comment nyo lang, alam mo yun. Anyway. Hello guys, SWAT32. What's up? Ayos lang ba? Hello guys! Kamusta? Hello. Kamusta kayo? By the way, may pumasa na naman Pakita nga muna natin. Congratulate muna natin yung pumasa na naman. Ang hirap na, ang cringe na isabihin na pumasa na naman alam mo yun. Kasi, parang, ay nako, tumigil na nga rin ako magbilang actually. Tumigil na ako magbilang sa totoo lang. Kasi ayun na naman. Yan, congratulations Sendo. Shout out sa'yo, Sendo. Shout out sa'yo. At ikaw ay, pumasa. Ito. Congratulate ko muna siya. Yan. Meron kang section dito na ka. So, hello. Ito pala. Yan. Kita nyo ba? Hindi pa pala. Sorry, joke lang. Ayan. Portrait view. Ayan, congratulations, Sendo. Sendo SL, kung nandiyan ka man. Minsan nasa live ko siya minsan wala. Pero kung later on mo ba ito napapanood, isa to sa mga unang nag-follow sa akin. So, very proud. I'm very proud dun sa mga niya. Although medyo pang ilan na rin niya kasing prop firm. So, no biggie. Pero wala pa kasi yung proper congratulations ko. So, congratulations sa'yo again. So, ewan ko, pang 80 na ba yan? Pang 90? Hindi ko alam. Hindi na ako nagbibilang. Pero I think I stopped around at 60 something, 65, parang gano'n. Kaylo nga ako, diba? Anyway, hello guys! So ngayon is magre-react tayo sa... React tayo dito kay pangalan na ito? Ronan Borja. Ewan ko, may nag-send lang sa akin Lagi naman ganun, may nagsisend lang sa akin. I don't know kung maganda tong gagawin kong to, pero tignan muna natin. Hello guys, so sa mga nanonood sa akin dito. Dito sa TikTok and sa YouTube, of course. Hello guys, tayo ay mag-react sa mga TikTok niya. I know na konti pa lang din naman, nag-start pa lang siya. Pero, I don't know. Feeling ko may nainis ditong Pero ako naman syempre magre-react ako accordingly. Hindi tayo hindi tayo diba? So, dapat chillax lang tayo mag-react, diba? So, bisahan na natin to. Hello guys. Hello from TikTok. Hello. Ito sa TikTok, madami ay maano na rin. Hello. Yan. What's up? TikTok people. Okay na siguro yung kahit konti lang sa TikTok. Ayun. So, let's go. So, unang video is panoorin natin. Boys! Wait lang. Kailangan ko pala headset.
Sorry. Ayan pala. Ayan. Ayan. So, siguro hinaan natin tong ano. Ayan. Hinaan natin yung music, di ba? Hello, hello. Ayan. So, una. Basta. Okay naman. Okay naman. Ng Bini? Oo, nanonood Bini? ako. Trending na trending nga ngayon eh, di ba? Sino ba? Trending na trending nga yung Bini na yan, ano? Search nga natin yung Bini muna. Sino bang bias niya sa Bini, guys? Feeling, ayun nga, bias. Bias mo Ano? dun? Ang bias ko doon, si Joanna. Oh, tayo na. Kasi kamukha Joanna. crush ko eh. Wow. Crush? So wala pa. Buti yung crush mo, ah. Sana Wala all. pa, wala pa. Eh syempre, Sana all. priority muna natin, business. Di ba? Wow. Kailangan muna Tama. natin magnegosyo, Yes. mag-focus sa pagtulong sa mga tao, pagtulong din sa family. Pagtulong. bago tayo Yes, mag-girlfriend. tama. Teka, Tama naman yon. Wala namang mali doon niyang yon, di ba? Tama lahat yung sinabi niyang yon. I'm very proud of him that sinabi niya yon. Kasi, di ba? But ang hirap pala mag-react sa camera, no? Anyway, let's go. ano ba yung business mo? Pwede mo ba ako isali dyan? Sure. Yung Oy. business ko ngayon, automated trading. Kasi Oy. naniniwala ko kapag marami tayong natutulungan na kapwa, kasi Oy. natutulog nga naman sa bank account lang nila yung pera, di ba? Eh, Oy. lumalago pa, kahit na 5% Naks. lang monthly yan. Yaks! Grabe, ano? Pwede na tayo. Yun ang isa sa mga red flags na kailangan mong anuhin. Kapag they are encouraging you to pull your money out, di ba? Alam mo yun? If they're encouraging you to pull your money out sa mga bangko nyo, whatsoever, your hard-earned money, di ba? Ay! Sobrang red flag na. Anyway. Una ba yung unang video pa lang eh? Unang video pa lang, Lodi. Unang video pa lang, medyo red flag na tayo dito kay Mr. Ronan. Pero let's give him a chance to... Isa yun sa parang, ano eh, di ba? Parang dapat... Anyway. Speaker ka, boss. Medyo. Namomotivate ka ba sa akin? Kung namomotivate ka sa akin, motivational speaker ako. Kung hindi, kung naiinis ka lang sa akin, edi trash talker lang ako. Di ba? Kahit anong gusto mo na maging ako, gagawin ko. Ganyan ka. Anyway, salamat sa pagtambay, Crypto Skill. Kahit, ano, so... anyway, tuloy na natin to. Tuloy na natin to, Lodi. Tuloy natin to. Ay, dapat, ano tayo? Hindi, doon sa mga kakapasok lang, may sinusubukan akong may sinend lang sa akin to kanina eh. So, sabi ko, bago pa sa live, bago lang ako, men. Bago lang yung aking live stream. Pang ano pa lang to eh, pang 5 episode pa lang to. So, anyway. Thank you sa pagtambay, men. Thank you. Palike na rin siguro para at least eh. Yung comment sa TikTok ang pinabasa ko eh, kasi ito yung konti eh. So, ayan. Okay. Bago sa live. Thank you. Anyway, halika, tambay ako. Salamat sa pagtambay. Halika, panoorin natin si Mr. Ronan. I don't know. Yan. So, dun sa mga kakasali pa lang, we are trying to comment and doon sa mga sinasabi ni Mr. Ronan kasi I think this is actually parang blind react naman to. So, anyway. Ba't pa ako nag-explain? Okay lang yan. Kumita ng sabay, no? Yes, pwede na tayong kumita sa bahay. Oy! Interested ka ba? Meron kami Oy! free training. Mag-join ka. I-message mo lang ako. Yon. Ang medyo off lang doon sa video niyang yon is, syempre, if someone is asking you to, alam mo yun, to put your hard-earned money sa bangko and lalagay mo na lang sa automated trading na sinasabi niya, medyo red flag na yun eh. Di ba? Alam mo yun? Kasi number one, hindi yun better. Yung ilalagay mo yung pera mo sa ano, never magiging better yung forex kasi number one is ang mas matatag. Mas matatag yung bangko kaysa sa kahit kung ano mang sistema yan, di ba? Because number one, yung mga bangko has parang, alam mo yun, no problem eh, tambay lang tayo. Number one, insured yun, di ba? FDIC, di ba? Alam mo yun?
And of course, basta ang off kasi nun, alam mo yun, mas ang off doon nung ganun, kahit pa-automated o pa-manual man yung ini-encourage nila. Ang off kasi noon, sobrang off noon para sa akin. Anyway, subukan muna natin na una pa lang, unang video pa lang muna. Na ano na ako wait lang. Composure, man. Let's compose. Composure. Composure lang tayo. At hello sir, meron bang registered trading group or OG dito sa group? Kasi marami din. Kaso syempre hindi gantong format yung inaano nila. Because if you take we have this called tawag dito. We have this private equity groups that ang kontrata nila is from companies to companies ang kontrata. B2B business kasi ang mga private equities di ba? Mga equity firms, di ba? So yun yung ano doon. Walang kahit sinong registered na trading group dito. So lahat ng nangunguha ng pera, yung magpapa-deposit sila sa kanila, wala pa nun dito, men. Wala na individual. Of course, we have groups. Yung mga kasi to get investment, to sell investment, kailangan mo ng secondary license Secondary license from the SEC, 'di ba? So ang meron niyan is of course yung Philippine Stocks, meron niyan is yung mga tawag dito? Yung mga insurances, 'di ba? Meron 'yan. Pero yung individual na hindi 'yan. Walang ganon. So walang trading group na registered sa 'di ba? So I don't know, meron na siguro, pero yung ganito na and I don't know. Anyway. Boys, Ay, tapos na pala yan. Naririnig nyo yung niya? Naririnig nyo yung di ba? Paano yung ginagawa ko kasi trading robot for Capstone? Need ko client. You can do ganito ang gawin mo, magandang Capstone dyan. Ang client mo, kunwari, is a oil company that wants to know when to buy and sell buy and sell US crude. Yun na lang. Binigyan kitang topic, lentik na yan. Ayan. Binigyan kitang topic. Yun ang anuhin mo, yun ang gawin mo. So, ang kliyente mo dyan is syempre, Petron, Shell, Caltex, di ba? Yung mga nag-i-import, di ba? So, ang sabi mo is, meron kang trading robot that you can deploy that will tell you, di ba? That will tell you na when to buy or sell crude oil, US crude, di ba? So, magagamit nila yon kasi basically isa yun sa mga kliyente ko dati. Ganun talaga yung parang professional setting ng trading mismo ito. So, sa mga purchaser, di ba? Sa mga purchaser ng oil, ng crude oil, yun yung, diba? Ayos ba? Pag ikaw pumasa dyan, pag ikaw nawaw ka dyan, tapos gawa ka lang ng trading robot, diba? Dalihin mo lang sa UI. Pero ang gagamitin mo lang, simple lang, diba? Triple EMA lang siguro, o double EMA lang, para madali lang, diba? Alam mo yun? Para madali lang yung gawin mo, dalihin mo sa UI. Yun ang pinakamagandang gawin. Dinadali sa UI kapag hindi ganun ka-komplikado yung trading robot. Client na lang kulang. You can ask small time ito na lang. Ang gawin mo, pupunta ka sa station kung may station na malapit sa inyo. Yung iba kasing yung hindi malaki, hindi big tree, ganun. Hindi big tree, ganyan. So, yung mga white station ang tawag kasi dyan. Mga generic na station. Yung walang tatak, alam mo yun? Yung walang tatak na gas station. Yun, magagamit nila yun. Sabihin mo, meron kang software na kung kailan ka magbabay ng product and kailan So, yun yung kailangan mong, alam mo yan? So yung trading robot mo, ipoproject kung kailan maganda bumili, o which is yung buy,
yung buy na ano, and kung kailan maganda mag-ano, di ba? Yun. So, yun yung parang magiging project mo. Ayos ba? Ayos ba yun? Mas madaling hanapin yon. Gas station. Mas madaling hanapin yon. Gas station sa tabi. Pucha. Di ba? Na ano ako. Mas madaling, ano yun, mas madaling ayos na ah. O, i-like mo yung aking ano ngayon and i-share mo dahil binigyan kita ng binigyan binigyan kita ng idea. But, anyway, let's continue. Let's continue. Tama na yung ano natin. Let's continue and let's ano. Hoy, mga hot. Yung mga hot na bagay sa mundo daw. Alright? Oh, wow! Boom! Katawa ang post lang ito. Pag to. Katawa ang post lang din to. Yung mga trading post lang yung anuhan ko kasi yun lang naman kaya kong ano yun. Ano nga ba ang pros at cons ng manual at automated trading? Uy! Simulan muna natin sa manual. Pros and cons daw. Pros and cons ng automated and ano daw, manual trading. Pakinggan natin siya, guys. Pros and cons ng pros and cons ng automated trading. Ganda. Sige. Subukan natin. Ang pros ng manual trading is mas malaki ang pwede mong kitain. Totoo ba yun? Mas malaki ang pwede mong kitain. Oy, thank you, Torjax, ha? Siyempre, ano tayo eh. Alam mo yan. Gusto ko kasing panindigan to, itong pagla-livestream ko. Yung parang ano. So, siyempre, kapag gusto mong panindigan, medyo i-importan mo ng konti, di ba? Alam mo yun? Tama ba yun? Tama ba yung ano? Tama ba yun, ano, Torjax, di ba? Kapag gusto mong medyo gumanda, kailangan mong importan, di ba? Alam mo yun? Kaya medyo inaano natin yung setup natin. Anyway, let's continue. Dahil alam mo kung saan ka magte-take ng profit at kontrolado mo rin kung saan ka magsaset ng stop loss. Bakit sa automated? Sa automated din naman Sa automated din naman, di ba? Sa automated din naman Alam mo naman kung saan magte-take profit tsaka mag-ano. Paano siya naging pros ng... Di ba? Tama ba? Di ba? Tama naman, di ba? Na... Sa automated din naman, di ba? Di ba? Anyway. At number 2, hawak mo ang oras mo at ikaw ang magdedesisyon kung kailan at ano ang ititrade mo na pair. Ang cons Ganun din naman yung... Di ba ganun din naman yung ano, automated trading? Ikaw din ang magsiset ng pair, ikaw din ang magsiset ng ano, ng ititrade mo, di ba? Ikaw din magsiset ng lahat. Ikaw magsiset ng lahat kapag nag-automated kang trading, di ba? If you're doing actual algorithmic trading, ikaw lahat magsiset up nun. Siyempre, titest mo pa nga yun. Ikaw lahat yun, di ba? So, ayaw ko. Cons tayo. naman, dahil sa mas malaki nga ang pwede mong kitain, mas malaki din ang pwede mong sunugin. Mas malaki ang pwede mong kitain at mas malaki ang pwede mong sunugin. Ganun din naman sa algorithmic trading. Hindi ko alam kasi yung line eh. Di ba? Kasi most of the... Dahil nga nag-ano ko, di ba, quant analyst ako. So, may mga kliyente ko na, it's a mixture eh. Kasi ginagamit nila yung mga pinapagawa nilang robot to, alam mo yun? I-study baga yung market na yon. So, yun yung parang kailangan niyang, di ba, na ano niyo ako. So, personally sa akin, walang masyadong line eh. Some algo traders use EAs to study the market eh.
some algo traders use it to automate, di ba? Pero, it's a tool ng normal na trader eh. Alam mo yun? So, well, dun sa mga professional traders na most of them has a parang EA to study. So, kunwari, ang isang trader alay sa isang firm, 'di ba? So, siya yung head trader, 'di ba? So, meron siyang quant analyst, meron siyang actually puro 3 quant analyst 'yon. Tapos iba't ibang aspect lang yung na-analyze eh, 'di ba? So, tapos they will do the decision based doon sa findings ng tatlo eh. 'Di ba? Bali doon sa tatlong alam mo 'yan. So, I don't know. So, itong parang, siguro, yung sinasabi niya is kapag yung... sige, panoorin muna natin pala. Kapag ka nag-manual trading ka, isa na rin dyan dahil ang kalaban mo ay ang emosyon mo at ang sarili mo. Yes, oo. Isa yan sa mga mo talaga kapag nagma-manual trading ka. So, tama. Minsan kasi hindi tumatama ang analysis mo. Kaya ang tendency, laging nababawasan at nasusunog yung trading fund mo. Laging nasusunog yung trading fund mo. Hindi tumatama yung trading analysis mo kasi laging nasusunog yung trading fund mo. Grabe naman. Parang Grabe naman. parang naman nun, di ba? Every mali mo sunog, yun lang. Yun lang yung natin, di ba? Maybe it's not a matter of ba yung ginagamit mo siguro. Siguro you should learn how to do some risk management, 'di ba? Kasi kung minsan nagkamali sunog, 'yun lang. 'Di ba? Na-guess niyo ba? Kung minsan mali sunog yung buong account mo, there's something wrong, 'di ba? Dapat yung minsang mali mo or yung madalas mong mali mo, talo lang 'yon, talong trade lang dapat 'yon, 'di ba? So hindi na siya dapat sunog alam mo 'yun. So anyway. Number 2 cons ng manual trading, pwede kang hindi maging consistent dahil sa hawak mo ng oras mo kung kailan ka mag-trade at kung ano ang ita-trade mo. So punta naman tayo sa automated trading. Ano naman ang pros at cons ng automated trading? Pros and cons ng automated trading. By the way guys, I've been doing EA development and quant analysis for the last 12 years. So sa mga nanonood dito, if they are if they're saying na ano bang karapatan mo na mag-comment dyan? I have been doing this professionally for the last 12 years. So, I think I know how to comment dito. So, doon sa mga nanonood, hello guys. Ayun. Nakakapagod pala to, no? Number 1, kahit natutulog ka, busy ka, may iba kang ginagawa, may nagte-trade na para sa'yo. Ay, tama yan. Number 2 naman, ang trading na automated, walang emosyon. Ay, tama Hindi din siya yan. nagte-trade base sa emosyon, Tama hindi yan. nagte-trade siya base sa technical analysis na nakaprogram para sa kanya. Yes, Kaya tama. consistent ito na nagte-trade. 24/7, non-stop. Habang natutulog ka, may iba kang ginagawa, may nagte-trade para sa'yo. Ngayon, ano naman ang cons ng automated trading? Number 1, mas maliit ang posible mong kitain. Dahil very conservative ang risk nito. Sir, pwede ba ilagay sa robot ko London or New York? Naman, lagay mo lang time filter. Kaso, piliin mo GMT lang palagi para, alam mo yun, GMT para at least Pero pwede rin namang server kung alam mo naman yung oras ng server mo, di ba? Pwede yun. No problem yun. Isa yun nga sa mga filters na dapat, essential filters yun eh. Yung so, anyway. Ayun. Anong mga pinag-uusapan nyo dito sa TikTok? Kaya mag-AE ka na robot susunog para hindi mahirapan. Para hindi na kayo mahirapan magsunog. Ay, nako. Dahil kino-conserve nga nito ang trading capital mo dahil nga nakabasa siya sa consistency ng profit, hindi sa malakihan agad na kitaan. Ngayon, ano naman ang cons sa automated trading? Number 1, mas maliit ang posible mong kitain dito. Dahil kino-conserve ng trading bot yung trading fund mo. Kino-conserve ng trading fund mo. Pwede naman, di ba? Kasi syempre kung isi-set mo. Pero, kung ang ilagay mo yung malakihang taya, malaki lot size, di ba?
I don't think it's a con. I don't think it's a con. Parang, ano yun eh, users option yun eh, di ba? Algo traders option yun eh, yung laki at ano nakikitain mo eh, di ba? So, anyway, ko-conserve niya. Tama yun, kasi at least kung ang sinabi mo dun sa robot mag-ano lang, mag-trade ka lang at this level. So hanggang doon lang siya, 'di ba? So so 'di ba? para hindi ka masunugan. Kaya nakafocus siya sa consistency ng profit. Hindi sa malakihan agad na kitaan. Number 2 cons naman sa automated trading is dahil sa automated nga ito, hindi pa rin 100% ang win rate. Hindi pa rin 100% ang bakit sa manual 100% ang win rate? 'Yun ang ano doon. 'Di ba? Sabihin natin sa 10 trades, may 2, 3 o 4 na talo. Pero ang ginagamit naming automated trading Oh, bot, yeah. Yun na ayun, nga subok ba ang na sa sinasabi? panahon. Yun na nga ba ang sinasabi ko? Yun na nga ba ang sinasabi? Yun na nga ba ang sinasabi ko, mga Lodi? Nandun. Kaya pala sinend sa akin ng tropa ko to. Kaya, yun na nga ba ang sinasabi ko? Yun na nga ba? Oh, kaya pala sinend sa akin. Tayo na talaga to. The secret. Ay, no. Malay mo naman, okay EA nila, di ba? Pero looking at the parang statement niya, consistent tas maliit ang profit. So meaning, mga ano yan, yung mga parang maliliit na scalpers, yung tipong pitik-pitik-pitik, tapos tuloy-tuloy. Di ba? Usually, malang mga SL yung mga yun di ba? Usually, mga martingales yun, mga grids, di ba? Kasi ganun yung maliitan na consistent di ba? Maliitan, consistent, di ba? Usually, ganun yung mga sinasabi talaga sa mga ganyan. Anyway, magano muna tayo dito. Magbasa muna tayo. HFT yan. O, siguro, palamang, di ba? Grid, di ba? Consistent and, anyway. Paano mo naman, sir, may relate ang robot sa business analytics? Ang best way to get the analytics ng isang negosyo mo is to get the, di ba? So, for example, wala kang price data. Let's example, wala kang sales data, whatever, ganyan. Ang pinakamaganda doon is, meron kang previous na other price data, di ba? To analyze yung trading row, yun nga yung sinasabi ko nung mahuli kong content, ang original naman talaga na rason kung bakit nagkaroon ng automated trading is to simulate. To simulate yung backtesting, di ba? So, in a sense, trading robots are built for business analytics, di ba? Because you want to analyze ano nga ba yung naging price movement nung mga panahong yon. Ano nga ba yung mga mga movement, di ba? Kung sakali mang trading mo siya ginagamit o whatsoever, di ba? Pero parang ang nangyayari doon is ginagamit mo siya to produce those analytics, di ba? Nagigets mo ba ako, Magnus? You use a trading robot to get the analytics ng isang market di ba? So, yun ngayon naman, parang ang nangyayari is you use it to trade which is hindi yun yung original purpose niya talaga di ba? Hindi yun yung original purpose niya. Most of the clients ko noon, lalo na yung mga firms, is ginagamit talaga nila yan to analyze di ba? Para at least makakihita sila. Kasi kapag nag-robot ka, kapag meron kang trading robot that can simulate trading for you, you can get bultuhang results. Bultuhang, di ba? Bultuhang results and bultuhang reports, di ba? Kunwari, mo. So, ibig sabihin, if you have more results, you can evaluate more. Di ba? Mas madali ka makakapag-evaluate, di ba? Yun naman yung rason nun kung bakit nagkaroon tayo ng mga robots, which is called also expert advisors. Expert advisors, meaning sila yung nagbibigay ng ito ang pinakamaganda na settings, ito ang pinakamaganda na parameters for you to trade. Depende na ngayon sa'yo, as the trader in the trading floor, na ikaw is kung susundin mo ba yung mga anong yun. So, di ba? Nagigets siya ba ako? So, anyway.
Na, ang haba nung sinabi ko, no? Pwede ba na ba ma-access? Ay, tumatakbo na siya. Mamaya na yan. Pero tumatakbo na siya and ay, subukan natin. Kasi hindi, inaano ko pa kasi medyo mabagal Nababagalan ako. Anyway, mamaya, pag-usapan natin yun. Test ko sa uptrend goods naman, pag downtrend, GG, loss lagi. Di iba ang set file mo for, iba ang set file mo for downtrend, di ba? Yun ang problema doon. Dapat may iba kang set file for a uptrend, may iba ka ring set file for, di ba? So, ganun talaga yun, di ba? So, na-figure out mo ngayon that this is good when it's in uptrend, but bad in a downtrend. O anong gagawin mo ngayon as an EA developer, as a trader, di ba? I-adjust mo ngayon. So, ngayon, sasabihin mo, di ba? Nagigets mo ako? Nagigets mo ako? Binigyan ka niya ngayon ng parang insight. Binigyan ka niya ngayon ng business analytics nung market na yon, di ba? Ng analytics nung market na yon. Sabi niya, yung strategy na ginawa mo, Torjack, yung strategy na ginawa mo, Torjack, pangit pala sa downtrend at maganda lang siya sa uptrend. So, anong gagawin mo ngayon as a trader? So, kapag nakadetect ka na ba siguro yung downtrend, stop trade ka siguro, di ba? Stop trade ka, or kapag downtrend is bababaan mo yung nire-risk, di ba? Alam mo yun? Yun ang silbi natin, di ba? Yun ang silbi natin as traders. Di ba? We adjust based on the results that we're given. Di ba? Kaya nga may mga trading robots tayo to simulate, di ba? We have trading robots to simulate yung mga nangyayaring yan. Para at least, as traders, di ba? Gusto nyo maging trader, di ba? Is we can adjust. We can adjust kung ano nga ba. So, let's say na nakuha mo dyan sa, what you call this, sa robot mo is maganda ang 1:1 at nagpa-produce siya ng, let's say, 50% win rate. 1:1. Di ba? Now, nasa utak mo, i-deploy mo ba yon? Ano bang i-risk mo kapag ganun lang pala yung lumabas? Di ba? Nagigits mo ba ako? Nagigits mo ba ako? Ang silbi ng EA mo is to give you an overview ng strategy na yon. Di ba? Hindi yan para mag-trade at palitan ka. Di ba? Nagigits mo ako? Hindi yan para iwanan mo. Di ba? Alam mo yun? Anyway. Bakit Tickmill ang pipiliin kong forex broker, lalo-lalo na dito sa Pilipinas? Yun lang. Kala ko pa naman okay. Yun lang. Yun lang. Yun lang pala, Lodi. Yun lang pala. Mahirap to Sige, okay. Tickmill. Bakit Tickmill daw? Tingnan natin. Bakit Tickmill? So, maraming benefits kapag nag-register ka sa Tickmill. Kung ikaw ay isang forex trader. Ang tanong is kung registered ba yan sa Pilipinas. Yan ang tanong. Is Tickmill registered in the Philippines? Tickmill, Philippines. Punta kay ChatGPT natin itanong. Kaya lang, ako si ChatGPT. Red flag agad pag Philippines. Oo, no? Wala Ganun talaga hinayaan nating maging ganyan Is Tickmill registered in the Philippines? Kay Gemini kesa sa ChatGPT. Mas maganda si ChatGPT. Lalabanan kita dyan. Mas maganda si ChatGPT. Kasi, well, anyway, another topic naman. Tickmill is not registered with local financial regulatory authority. Yun lang. Ano sabi ni ChatGPT, Sabi niya, Tickmill is not registered in local financial regulatory authorities but is regulated. Yan pala, meron siyang UK, meron siyang Cyprus, meron siyang Seychelles. Ang problema lang, itong mga to is ito yung pinakamadaling kunan. Yun lang. Yun lang, medyo
Medyo, ano kasi, ito kasi, hindi to ano eh. Kasi itong FCA, Cyprus, tsaka Seychelles, ito yung mga pinakamadaling kunan ng, ano eh, ng lisensya, ng brokerage. Ito, kaya nga dyan nag-i-start lahat halos eh, di ba? Yan yung, alam mo yun. So, di ba? Anyway, ayun na, wala. Actually, wala naman talagang kahit ano. Wala naman talagang, wala naman talagang kahit anong Unang-una, broker. ang Tickmill, may mga kinoconduct na mga training webinar in order to make sure na magkaroon ka ng solid foundation from basic to advanced at maging mahusay ka sa pagtitrade ng Forex. Ayun. At isa Okay pang pala. benefit dito, meron tayong support na naririto rin dito sa Philippines Mm-mm. na anytime pwede mong kontakin kapag ka meron kang concern at hindi ka mapapabayaan. Kasi Paano kaya yung ano nun, ano? kailangan Bawal natin dito, sila. Para sila iisa ang ang ating business vision. permit. Meron tayong goal na mapalaki ang fund natin, ma-preserve ang Mhm. fund natin, at Mm-mm. ma-maintain, ma-manage Mhm. ang ating trading profit. Mm-mm. Okay din. Take meal. Kuya, Oh, napapanood Uy! kita sa Facebook. Ang Uy. gamit mo sa trade is Tickmill. oh. Oo. Yes. Paano ba gamitin yun? Ayoko, puro ano lang to. Sa mga nagtatanong ano ang best broker, para sa akin, ang best broker ay Tickmill. Compounding is the name of the game. If you want to grow your money faster, stop withdrawing. Stay disciplined. Don't be overhyped. If you want to become successful in crypto and investments, Motivational to become ah. disciplined, stay disciplined. Don't be driven by your emotion, but rather be driven by your values and your belief. Compounding. Ba? You want to be physical fit? Okay naman. Okay naman yung sinasabi niyang yan. You want to be Start physically working fit? out right now. Yes. You want to be rich? Start a business. You want to become the best version of yourself? Read a lot of books. Dami niyang books, ano? No? Ayun, no? Dami niyang books. Ano itong mga books niya? Ano itong mga books niya, Lodi? Kung mabasa. Hindi ko mabasa. Start. Hindi ko mabasa, Lods. Ano ba yan? Ito, hindi ko mabasa. Huwag na nga natin basahin. Study. Attend networking events. Attend seminars. Expand your Yun lang. horizon. Be open. Do not be afraid to Yes. take risk. You need to understand Okay. this. Don't be afraid to lose. If you're afraid to lose, Okay. you're afraid to win. Understand? Ano ba workout lang yun? Ba't tayo networking? Anyway. Now it's time to change your life. Join my community now, Automated Trading Club. You will learn how to Yun. trade in Forex, how to Yun. manage your finances, how to grow your money, and you will learn how to escape the matrix. If you are Oy. interested to change your life, the Automated Trading Club is for free. What are you waiting for? Okay. Join my Free. Ayan ah. Free. Escape the matrix. Diba? Free. Escape the matrix. And ano ba? Diba? Oh, yan ang maganda. Yan ang ano natin, di ba? Pabukas ka yung ilaw, ano. Yan. Ayan, okay na. Automated Trading Club right now by commenting automated. Okay lang naman eh. Free naman talaga yan eh. Usually, ang problema lang kasi is, ang ano lang sa iba is, free nga. Free nga yung sasabihin nila, free, di ba? Kaso, sisingitan ka ng IB. Why not just be transparent agad? Alam mo yun? Ano lang na kaya hindi ginagawa yun eh. Kasi nakaka-cringe yun. Alam mo yun? Di ba? Una pa lang kasi sa, di ba? Nakakaano lang, alam mo yun? Kung gusto mo yumaman, maraming Yun, napatay tayo. Taguhanin ko pa. Ay, nako, kakatapos nga lang natin kay Mr. Franklin Mayano eh. Sinasabo na nga ni Mr. Nico David eh. Pero effective kasi, alam mo yun, ang effective kasi nung ganito, how to grow your money fast, how to grow yung di ba? Sir, paulit bakit wala? Wala. Forex is parang ano pa dito eh. Hindi pa siya recognized, di ba? Yung brokers ang hindi pa recognized, the brokerage. The forex and foreign exchange you can do.
'Diba? No problem 'yon. Pero yung mga brokerage kasi, wala pa tayong, alam mo 'yon, wala pa tayong parang regulatory board to look at brokerage ng foreign brokerage. Yun naman yung parang rason talaga nun. So, syempre, hanggat hindi pa registered yon, there's no way to be protected di ba? Kaya hindi pa siya parang di pa siya parang sinasabi ng SEC na o sinasabi ng government natin na okay, go, go, go. Kasi kung tutuusin, maganda ang balik ng tax ng trading kung sakali, 'di ba? Biruin mo every meron kang may VAT 'yon, 'di ba? May value added ka doon. Every time na mananalo ka, 'di ba? So, ang ganda sana noon. Ang problema is wala pa tayong regulatory nga na rules. Wala pang rules, 'di ba? To play. Parang ganoon. So, if there's no rules, there's no safety safety things, 'di ba? To parang i-monitor yung broker, yung anong 'yon. So, kaya hindi pa siya parang okay dito sa Philippines, 'di ba? So, yun lang naman yung dahilan nun. Hindi naman dahil mga scam yan, wala namang ganoon. May mga ganoon pero hindi dahil doon. Dahil wala pa tayong pangtingin, alam mo yun. So, nagigets mo ba ako? So, anyway, kung may mga gusto pa kayong reacta natin, kasi mas madali ito mas madaling mag-react. Kasi nagko-content na sila, so re-reactan ko na lang, mas madali ito. Kasi ang hirap gawin araw-araw, mag-iisip ka ng topic di ba? So, anyway, and Yung mga gumagaya kasi di ba si Franklin Miano, ang daming naging basher. But any publicity is still good publicity. Yun ang As yun ang long as it maganda. doesn't haba. tread along the lines of morally bent ethics, di ba? Hindi, siguro maybe that Gusto mo maging successful na forex trader, ito ang 5 mindset na dapat taglayin mo ito dapat para pala. maging profitable ka na forex at crypto trader. So, number 1, kailangan meron kang patience. Kalimitan kasi sa mga forex trader, Tama. walang patience kapag ka na-execute ng trade na pangungunahan ng emosyon, ang ginagawa Tama. ay nagtitake profit agad, and then hindi na iniintay yung stop loss, hindi na iniintay yung sinat nilang take profit. Kung kailangan meron kang patience kapag ka nag-trade ka, Patience is the dapat must palagi, pagka di ba? in-execute Tama mo, siya. matuto kang maghintay. And then, dapat, alam mo rin, no? Coach, yung 6M na nasunog ni Marvin Favis, anong meron doon? Anong meron doon sa nasunog ni Marvin Favis na 6M? I don't know. Hindi ko alam. Marami na sigurong nasunog yun. Di ba? Bakit anong meron doon, men? Chat mo lang. Nasunog siya dahil saan? Kung saan ka mag-execute, hindi yung banat ka lang ng banat ng execute ng pag-trade, pero wala ka naman tamang technical analysis, wala kang patience, hindi mo hinihintay na magkaroon ng tamang opportunity sa market kung saan maganda. Kung totoo ba yung sunog, bakit? May hints ba na hindi? Di ba? Nasunog dahil sa sunod. Nasunod dahil sa sunod. Nasunog dahil sa sunog. Ano daw? Ba't ano ba nung meron? Ano bang nangyari kay Mr. Parvin? By the way, ano kaya naging kliyente ko yan si Mr. Marvin Pabis. Yung team nila. So medyo, ano yun? Toot! Pero wala naman ako NDA na pinirmahan doon. So parang okay lang. Dami nagpo-promote ng Manara ngayon. I think ano yung Manara, hindi naman yung AI parang screener yun, 'di ba? Parang screener ng ng harmonics, tama ba ako? Kasi may ganun eh. Pero kung gusto niyo gumawa ng sarili niyo, ito lang 'yun, no. Harmonics Python. Ito, harmonics trading Python. Harmonics Trading Python. Ito, wala oh. Ito oh. Ayan. Ayan, wag na kayong bumili ng Manara siguro. Ito na lang yung bilhin. Ito na lang. Kaso, syempre, kukode mo pa. Yun lang ang problema. Pero, kompleto to. Di ba? Ayan oh. Ayan yung output niya.
Ayan, oh. Nakapag-detect siya ng ano. So, yun yung kanyang ano. Kasi di ba, Manara AI, search na natin. Manara AI. Scanner. Scanner siya ng harmonic patterns eh, di ba? Tama ba ako? Yun yung ano niya eh. Oo. Ang alam ko ganun eh. Ang alam ko ganun yun eh. Yung nakapagsabi sa akin nung Manara. Ayun. Simple lang naman din to. Simpleng scanner lang din naman. So, sasabihin lang nilang sa'yo kung kailan kung kailan na, may pattern na ABCD dito. So, sasabihin niya kung anong time frame, I don't think na AI talaga to. Ayun. Pero yeah, ito lang yung ginamit nun siguro. Madali lang naman kasi gumawa ng harmonics pattern na tag dito? Robot. So, na scanner or robot, whatever, di ba? Hindi naman mahirap. So, ikaw, pwede mong gawin to eh. Aral ka lang konting Python, di ba? Di ba? Tama ako, harmonics. So, harmonics nga yun, di ba? Ayan, so ito, pwede ito, GitHub. Bali, search nyo lang pala i-search nyo, Harmonics Trading Python. Ayan. So, pero again, kailangan nyo mag-aral ng konting Python, di ba? Yung dalawang buwan na upuan lang yan, marunong na kayo dyan. Di ba? Harmonics patterns. Ito. This has no description, yun lang. Harmonics Trading Pattern. 404, ano ba yan? Ito. Harmonics pa. Ito nga, meron sa Ayan, binibenta pa siya. 1.5 Ayan gawa ka ng algorithm Python. Diba? Sobrang daming magbubukas sa inyo na opportunity kapag marunong kayo mag-code. So, kung sa inyo, matuto na kayo mag-code. Sobrang daming pwede nyong magawa. Alam mo yon. Ako naman, hindi naman ako talaga programmer eh. Di ba? Hindi naman ako programmer. Pero, ang nangyari kasi sa akin is na-hire ako as a quant analyst. As an analyst. So, ang background ko kasi is engineering. So, okay lang. Di ba? So, parang ganun yung nangyari sa akin. Pero, yung coding skills ko is on the job na yun. Yung coding skills ko naging on the job na yun. Di ba? Alam mo yun? So, pero, sobrang ganda na what do you call this? Na mag-code. Lalo na kung trader ka. Yan yung next, yung level up skill mo eh, di ba? So, di nga namin alam saan magsisimula mag-code. Aral ka muna ng Python. Python muna. Okay na muna yun. Python muna. Napakadaming tutorials niyan sa Aral ka muna ng Python. Yun muna, men. Palag-palag na yun. Anyway. Tapos ang topic natin ngayon is magre-react tayo kay Ronan Borja. Diba? Mag-execute ng trade. So, yan ang isang problema. So, dapat meron kang tamang mindset na patience. And then, number 2, anong kailangan mo? Discipline. Kapag ka aralin mo mabuti para alam mo Very generic naman to. ano ba yung best broker para makapag-start. Puro best broker Hindi naman. Yung misconception ng iba na kung mo profitable yung bot, bakit ibibenta mo nga ba? Ang totoo niyan, yung bot is isa rin way na para pagkakitaan ng iba. Pero usually, binibenta sila sa MQL5 ng around 1,000 USD. Doon yun, no? Kaya yung mga sa kanila free. Sabihin ko sa inyo, sa kanila free. Sasabihin ko sa inyo, sa free, di ba? Alam mo yun? Sasabihin ko sa inyo, 1K sa MQL5, pero sasabihin nito free. Pustahan. Tol, 2K capital ko sa Forex, beginner pa lang. Okay na ba yon? Kung hindi mo pa alam kung okay pa ba yung 2K o hindi, gamitin mo yung 2K na yan pang-enroll pang-enroll sa basics Forex course or sa pang-aral. Gamitin mo pang-aral yung 2K USD? 2K USD ba? Kung 2K USD, 100K yon. Diba? So, around 5K may mga courses na dyan. Sumugal ka na lang muna doon. Mag-aaral ka muna. Diba?
Kasi kung 2K, kasi lagi ko yung format eh. Kung tinatanong mo pa kung okay ba yung capital mo, ibig sabihin kailangan mo mag-aral. So yung capital mo, gamitin mo na lang muna pang-aral. Di ba? Nakikita niyo ba ako? Kaya yung lagi ko sagot dyan eh. Kapag may nagtanong, sasabihin, okay na po ba 3K USD yung ano ko? 4K, 5K USD, di ba? Yung fund ko. Pucha, may 5K USD, may 5K USD ka. Tapos, ipag-trade mo agad nang walang kaalam-alam. O, di ba? Sablay nun. May 250K ka, di ba? So, ang gawin mo na lang sa 250K mo, ipang-enroll mo sa mga courses, 'di ba? Kung kani-kanino mang courses diyan. Kahit sumugal ka na 'di ba? Sa mga basic and sa mga 'di ba? Sumugal ka na sa ibang courses na magtuturo sa iyo. Para ikaw ang makakapagsabi kung okay ba yung 2K kasi the fact na hindi mo alam kung okay ba yun o hindi, questionable na agad 'di ba? Alam mo 'yon. Hindi ka pwede mag-trade noon pag ganoon 'di ba? So, aral muna, 'di ba? Nagigets mo ba ako? H, 'di ba? So, nagigets mo yung sinasabi ko. Nagigets mo ba yung parang point ko? Hindi naman kita inaano, pero yung kasi yung generally kong sagot sa mga ganyan eh. Kapag nagtatanong ka kung okay ba yung amount ng capital mo, fact yon. Ibig sabihin, kailangan mo pa mag-aral. Di ba? Dapat yung pera mo, wala pa sa broker's account yan. Kung nagtatanong ka kung okay pa yung ano mo, yung amount ng ano mo sa, di ba? Nagigets mo ba ako? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? yun eh. Yun talaga yun, as in. Di ba? Gets nyo ba? Gets nyo ba yung aking sinasabi? Teka lang, ina-adjust ko lang yung aking ano. Di ba? Tama naman eh. Di ba? Agree? Do we agree on this na ganun dapat yon, di ba? Do we agree on that motion? Chart. On motion, man. Fucking shit, man. Do we agree? Ano yung botohan? Parang class president eh. Anyway. Sir, pure forex lang ba yan or pwede din for crypto? Yung alin? Actually, kahit ano namang form ng trading di ba? Kahit ano namang form ng trading, pwede yun di ba? Ano ba tinatanong mo? Coach, pag crypto, paggawa ng EA, malaki ba capital kailangan, di ba? Bakit naman? Di ko alam. Malaki ang capital na kailangan pang trade? O malaki ang capital na kailangan pang gawa ng EA? Anong paggagawa ng EA, malaki ba capital na kailangan? Pang trade, siguro yung ano lang. Di ko kabisado yung sizing ni crypto pero I'm pretty sure na pwede mo namang iset yun. Na kung ilan lang yung capital mo, kung ilan lang yung di ko malaki ba? Parang ganun. Hindi ko ano. Anyway. Pang trade. Tita Scalper. Anyway, tingnan natin to. Sa ano. Diyan sila kumikita sa paggawa ng trading bot na profitable na bot. Oh, yeah. Tingnan natin yun. Kasi Ano sinasabi ko kanina? Sinasabi niya kasi is MQL5. Nagbebenta sa MQL5 ng 1K USD. So, 50K pesos. Pero may plot twist yan. Sino mo yung sasabihin niya plot twist? Remember first time ko lang to. Anyway. para nga mapatunayan mo na profitable, Ayan, kailangan mo then. makita yung track record. Kailangan na 5% at least monthly, no? Average monthly. At saka mahaba dapat na yung track record siguro. At least 3 years, 5 years. Para mapatunayan mo talaga. Kasi doon tayo magbe-base sa past performance. Na yun yung magiging proof. Para Not necessary naman kailangan long. Kailangan lang is makuha mo lahat ng parang variations ng market. So, kapag magtitest ka, di ba, ang kailangan mo lang is makuha mo yung up, kung anong reaction. Parang ikaw, yung ginagawa mo kanina Torjak, di ba? Kung ano yung reaction niya sa uptrend, anong reaction niya sa downtrend, anong reaction niya doon sa switch ng uptrend to ranging to downtrend.
or uptrend to downtrend, yung shift na yon very critical din yun. Anong reaction niya doon, di ba? It's not about the length di ba? It's not about the length, it's about the variety ng data na pinapasok mo, di ba? So lagi dapat ganun yung parang pag-iisip mo doon, di ba? So the length is just parang sinasabi, parang for show lang kasi yun eh. Sinasabi nga namin sa quant field na for show lang yung length talaga. Ang kailangan diyan is yung variety ng time periods, di ba? So let's say that you can identify, di ba, yung uptrends and downtrends, di ba? So, yun yung parang kailangan mong maitatak di ba? So, kailangan niya mabangga, di ba? Kailangan niya mabanggang value. So, it's not necessarily how long, but it's the quality nung datang pinagtitestan mo, di ba? So, magiging pattern siya na magiging profitable din sa mga future trades natin. Kung gusto mong tumulong, 'di ba, sa mga kapwa mo Pilipino na gusto mong tumulong. Kung gusto mong tumulong sa mga kapwa mo Pilipino, anong sabi niya? Tingnan natin. Anong sabi niya? Tingnan natin sa... Ay, ako po, Diyos ko. lagi nasusunugan sa trading, ba't hindi mo sila tutulungan? 5% Oy. a month na nga lang yung kikitain. At least consistent. Oy, Kaysa sa consistent. bank account na savings na nakatambak lang doon. Ayan na naman yung sinasabi ko di ba? If someone, medyo red flag talaga yun na kunin mo yan, tapos gamitin mo pang ano, kunin mo yan, tapos gamitin mo pang ano. Di ba? Insured ba yan? Insured ba yan? Kapag ang bangko is nawala, insured yon ng government. 'Di ba? Insured yon ng government natin. 'Di ba? Pag ito nawala, nasunog, insured ba yon? Hindi, 'di ba? So, alam mo yon, talo na agad doon pa lang sa point na yon. So, nagigets niyo ba ako? Doon pa lang sa point na 'di ba? Insured ba yung pera nyo kapag nandiyan dyan? Diba? Do you have contracts saying that if something happened, a glitch, or whatever that technically chuchu ganyan, do we get something back? Diba? Alam mo yun? Nakalatag ba yung actual risk? Wala walang ganun sa mga ganyan kasi. So, napaka pag yung kailangan mong yung parang ikukumpara mo sa bank, yung sa sistema nyo. Ano kayo, bank? Nagigets niyo ba ako, di ba? Di ba? Na hindi kumikita at lugi pa sa inflation rate. Oh. Yun din ang nagiging misconception. Okay. What if meron kang trading bot na nag-trade sa'yo 24/7 at ikaw, since hindi ka marunong mag-trade, o let's say marunong ka mag-trade, Iyon ang problema. They market this stuff to those na quote-unquote hindi marunong mag-trade. Yun yung isa rin sa maling-mali Maling-mali yun Because a beginner trader doesn't know how to manage. Kaya nga siya beginner Di ba? It's a beginner trader doesn't know how to manage tawag dito? Funds, di ba? Hindi pa niya alam. Hindi pala alam niya yung mga galawan, di ba? So, nagigets ba ako? Parang napang-init na ulo. Bukas ang re-reacta natin, yung medyo relax naman. trade, lagi ka nasusunugan, ay wala ka na oras. May business ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. What if yung bot na yun, kumikita lang naman ng 5% monthly? Napakaliit. Feeling ko yung Isagani ba yun? Kasi 5% din ang pinopromote nila di ba? No? So kung ikaw ay trader, alam mong napakaliit ng 5% a month. Kasi syempre kung tayo ay mag-trade talagang wag. Hindi Ako, for the longest time, the 5% nung mas mababa na dun Yung sa personal account ko, nagre-range lang yun ng 2 to 4% every month. Yun lang yung quota. Pag na-hit yun, titigil na yun lahat. Titigil na lahat. Off robots na lahat. Na yun. Na-hit niya na. Yung target niya, next month naman ulit. Tinitigil na yun. Diba? As you go on trading, diba? Marirealize mo that yun lang talaga ang kailangan mo Diba? Yun lang talaga So,
Anyway. wagas na wagas eh, no? Mas wagas pa sa pag-ibig. Wow! What if Break. ganun ang kinikita nga niya monthly? So let's say meron ka 1,000 To be pay, yun lang ang mga lessons na nasabi ni Sir na natutunan ko in a hard way. Mismong ang trade nagturo sa akin ito. To be patient. First month, naka-iPhone ako. Then next month, 0 pesos. Ay, nako. Ang pinaka-ano is just have disposable things. Disposable income. Pan-trade mo lang yun. Yun lang naman yun. Wag niyong gagalawin yung savings nyo. Wag niyong kukunin yung savings nyo para ipang-trade. Di ba? Wag na ganon. Yun, isa yun sa sobrang, I don't know, financial, ano ba to? Hindi ko alam. Pero, sobrang red flag nung mga ganon eh. Di ba? Sobrang, dollars. Sige, sabihin na natin 50,000 pesos. Kumita siya ngayon ng 5%. Ilan ba ang 5%, no? Ng $1,000. Kumikita siya ng $50, no? Ano gagawin mo dun sa $50? I-withdraw mo na ba agad? Or ang gagawin mo ba dun sa $50? Ipapa-Starbucks mo? O papaikutin mo lang ng papaikutin? Ayun ang pagpapaikot niya sa'yo. So, i-comment mo naman kung anong gagawin mo kapag kumikita ka monthly. ayoko na Forex sa'yo. trading, mahalaga talaga consistency over intensity. Hindi yung easy money na malaki agad ang kita. Kasi ganoon ang mindset natin mga Pilipino eh. Gusto natin Tama. yung Ito, tama siya dito. Agree ako Ang dito. mindset ng Chinese, di baling konti ang kita, basta consistent. Kaya kapag kinumpara mo yung dalawa, mas lamang ang Chinese. Minsan, konti ang kita mo. Minsan kasi, it's a matter of what are you risking. Di ba? It's a matter of what are you risking for that konting kita. Di ba? Yun yung parang kailangan din nating magets eh. What are you risking para kumita nun? Kung wala ka namang, tawag dito, kung wala ka naman talagang masyadong nire-risk at kumikita ka ng maliit, di ba? Alam mo yun? It's the risk-reward eh. Di ba? Yun yung palagi mong tatandaan. Yun yung parang, sabihin na natin 5% nga yung projected na kita ng mga trading. That's good. Pero ang nire-risk mo naman ay 10% every month, 'di ba? Naka-risk 'yun. Meaning pinapasok mo 'yun as a trading as lot sizes, 'di ba? At lots, 'di ba? As lots, 'di ba? Pinapasok mo 'yun doon. So, nagigets mo ba ako? Wala lang din 'yun, 'di ba? So, ibig sabihin, para ka nagnegosyo and you're risking that much, 10K, 'di ba? Alam mo 'yun? Para, 'di ba? Doon natin kasi titignan, is our risk worth it kapag nanalo? And can we live kapag yung risk na yon is nag-play through, 'di ba? Yun yung lagi yung titignan sa kapag nagti-trade kayo, guys. Yun yung number one thing na kailangan yung magets. What are you risking? 'Di ba? What are you risking? Are you good with the risk? 'Di ba? Is the wins good enough para nagigets niyo ako? Nagigets niyo ba yung parang, 'di ba? Anyway. Actually, wala na sa off na yung off na wala na sa ganda ng wisdom na ma-pick up dito. Oy, thank you, BG. BG. Ang yung pangalan mo, Lods. BG. Pangit naman. BG. Joke lang. Pangalan ko nga, Beloy eh. So, okay lang yan. Kasi consistent ang profit niya monthly. Di ba yung maliit? Ang mahalaga na go-compound yung trading capital. Lalo-lalo na, meron tayong disiplina, no? Kapag tayo ay nag-trade. Hindi agad yung puro withdraw, pero tayo, pagka nag-withdraw, kita na, although tama naman yun, pero mahalaga rin na nadadagdagan yung trading fund Ano ba talaga? Mag-withdraw o hindi? natin, no? So, ayun naman ang mga tinuturo din namin. Hindi lang more on technical analysis pagka May tinuturo silang ganon. Okay. Okay naman sila magturo pala. trade ka ng manual. It's Alam all mo. about discipline din. It's all about financial management din. So, Okay. kung gusto mo mag-join, Tama. meron kaming Telegram group. And Free then, yun. register ka na Sabi ko sa'yo. broker namin na TikTok. Para diba? mag-register ka na sa Forex. Ang hirap na kasi magtiwala sa mga IB. Sorry ah. Kasi as a EA developer,
ang kausap ko madalas IB. Mga IB, mga forex, mga trading groups. Yan ang madalas kong kausap. Yan talaga, literal, di ba? So, kaya medyo medyo na-off na ako sa... Pero mukhang tama naman yung sinasabi niya. So, di ba? Nakitsawa ako. Quiz, Yun na yun. forex trading ka? Oo, forex ako. Gumagamit ka rin ba ng trading bot? Yes, Ano daw gumagamit yun? ako ng Forest trading? Nagfo-forest trading ka ba? Nagfo-forest trading. Illegal yun ah. Illegal lang. Tangin ang corny ko. Tangin ang corny ko, men. Pero nagpo-forest trading kasi siya. Yun yung doon. So, ibig sabihin pala, paano yun? Ano yung forest trading? Oo, forex ako. Gumagamit ka Tuloy rin na ba ng natin trading to. bot? Yes, gumagamit ako ng Oy, trading bot. magamit Paano siya. ba kumikita sa 5%. trading bot? Yeah. Madali lang. Dali lang daw. So let's say, nag-deposit ka ng $2,000. $2,000, 100k pesos yun. Diba? Ang possibility na nakitain nun ay 5%. So, 5%. That's 5% ng 1,000 is 50 USD. How much yun sa 50 USD. Nasaan na yung calculator ko? Calculator. So, sabi niya is 1,000 times 0.05 is 50 times 57 na ngayon, di ba? Oy, 3,000. Ganda. 5% every month, 3,000. Pwede na yun. so in dollars, 100 yon. At kung peso Tama. naman, nasa Ay, tama 5,600 na rin yun sa atin. Tama ba ako? Sabi niya 5%, di ba? Tama ako, di ba? 1,000 times 0.05. 5% sabi niya, di ba? 50 yun. O, times 57. 200 sinabi niya. Okay, sorry. Sorry. 2K pala sinabi niya. Tama. Sorry. Great catch. Last proof. Great catch. At, conservative Tama. pa yan. Dahil pwede pang kumita ng mas malaki dyan. So, Mhm. saan ko ba pwedeng matutunan to? Kung gusto Sa link mong niya. matutunan, i-message mo ko at bibigyan kita ng PM access sa free Oy. training masterclass. Usually, gano'n naman kasi yun eh. Free class, results, then register. So, okay lang naman yun. Basta be transparent, diba? So, no problem naman sa akin yung gano'n, diba? So, anyway. Pero pa ba to? Quiz, balita ko, nagpo-forex trading ka daw ah. Paano ba sumali dyan? Yes, madali lang. Kailangan mo lang mag-sign up sa broker, kagaya ng ginagamit ko, Tickmill. Paulit-ulit na yung sinasabi niya. Bukas mag-request kayo sino bang gusto nyong i-ano. Nakakatamad to yan, parang paulit-ulit naman yung sinasabi niyang take meal broker. Di ba? Ginawang parang commercial yung di ba? Parang puro ganun no? Anyway, all in all, siguro ganun na lang, i-rate natin yung, siguro all in all, okay naman. Walang kwenta mag-rate. All in all, mukhang okay naman na siya. So, I wish him luck with his TikTok career. I wish him luck with his trading career, and I wish na, pero again, we cannot ignore the red flags. One is don't ever do that na kukunin mo yung pera mo sa bangkong nananahimik na for your emergencies, for your dreams, your dream house, dream car, dream whatever, edi pang titrade mo.
Never mong gagawin yon. Wag na wag mong gagawin. If you're going to enter trading, just put in something na willing kang mag-lose. Kaya nga lagi kong sinasabi that you should only trade yung mga disposable income mo, 'di ba? Kung hindi kung yung perang pinang-trade mo walang kakabit na disposable income, wag mong gagawin 'yon, 'di ba? Okay? Okay ba 'yon? Okay ba 'yon, guys? Number 2, of course, is yung another na nakita ko is siguro pwede niyang i-improve. Ano pwede niyang i-improve? Hindi, I mean, yung pwede, yung based sa parang, parang nakakainis, is yung free. Just be transparent, di ba? Alam mo yun? Alam mo yun, parang, nagigets mo ba ako? So, kung IB yung pinopromote mo, just be transparent, diba? Kasi yun yung rule sa US din eh. If you are doing affiliate marketing, declare that you are an affiliate of that something. Kasi, just to protect the interest, diba? Nung lahat, diba? So, siguro, yung mga free na sasabihin, tas mag-IB, is kaya medyo red flag sa akin yung mga ganon. Pero anyway, okay naman yung puro niya, hindi siya nagpapakita ng mga pera, gano'n, hindi siya nagpapakita ng mga So parang okay lang, chill lang. Diba? Medyo lang yung siguro, niya. Siguro feeling ko medyo baguhan na to feeling ko nakita lang nito na nakita lang nito. Uy, okay, pwedeng kumita sa IB, sa pagre-refer, diba? Sa pagre-refer ng So, anyway, wag na nating yan. Mag kayo bukas lang, pwede nating reacta na. Kaya para naman may gawin tayo So, mukhang okay naman pag ganun di ba? Kasi parang may pinag-uusapan tayo. Paano naman kaming mga students, sir? Mag-aral muna kayo. Kung estudyante ka pa, mag-aral ka muna. Wala namang problema mag-aral, mag-trading, pero mag-focus ka muna dyan. Di ba? Kasi kung nakapag-work ka na, kanwari may work ka na, ganyan. Meron ka ng disposable income again, di ba? Diba? So, yun na lang muna yung pan-trade mo. Doon ka muna mag-focus. Paano ka makakuha ng disposable income? Through your job. Diba? Through your job, magtabi ka ng pang-trade mo. Yun yung palagi mong Through your job, magtabi ka, mag-alat ka. Kung kaya pa ng budget mo, ng bills mo, mag-alat ka ng konti na pang-trade mo. Then, after that, yun ang ipang-trade mo. Huwag yung kukunin mo nga yung diba? Kukunin mo pa yung pera mo sa bangko na nanahimik kapag yan nalintik-lintikan. Diba? Nag-guess niyo ba ako? Kapag disposable income, the pressure is not there. Diba? Sobrang sarap mag-trade nun. Sobrang dali mag-trade kapag walang pressure. And isa yan sa mga killer ng traders The pressure behind dong mga trades nila. Dapat pressure free 'yon kasi you're not actually doing Hindi mo naman talaga hinuhulaan Alam mo 'yon? Hindi mo naman talaga ina-analyze yung mga bagay-bagay. You're just trying to look at the risk 'di ba? So you're just trying to bet on that risk So betting means dapat yung binebet mo is willing kang i-lose. Laging ganon. Okay? So, yun lang naman. So, maraming salamat sa pagtambay sa akin. Abangan nyo tong to. So, maraming salamat sa Ronan Borja sa paggawa mo ng content. I hope na, Again, I don't have anything against you, pero tinignan ko lang yung mga videos mo and nag-comment lang ako. Pero anyway, kung meron kayong mga gustong ako na lang mag-iisip muna siguro, di ba? Kung sino pwede natin reactan bukas para at least gano'n tayo. Pero maraming salamat sa pagtambay. See you tomorrow, same time. Ay, hindi pala. Tama, 5. Same time. Tapos kung gusto nyo panoorin yung record nitong live na to, nasa YouTube lang. So, maraming salamat. Si Dokodo. Sige, si Dokodo. Nakikita ko yun di ba? The Crypto Network po. Si Dokodo, The Crypto Network. Sige, tignan natin yung ayan, magandang yan. So, bukas guys. Kita-kits tayo bukas Maraming salamat!